Kabayan, update lang ulit sa solar off-grid ko para doon sa mga taong nagtatanong kung gaano kalaki yung system ko ngayon. Nag-additional ako ng 5, tsaka may experiment pa ako na maliliit. Pasensya na sa unang video dahil putol. Na-run out ako ng memory. Puno na yung memory card ng phone ko, so I'm sorry. Tsaka may mali din doon sa explain ko, so ngayon i-explain ko para doon sa mga taong nag-email sa akin. Sasagutin ko lang ngayon sa video ko. Tsaka salamat sa email nyo, nakakataba ng puso na nakakatulong pala. Siya nga pala, bawat isang panel 100 watts. So naka-series siya ng 5 kasi ang solar charger controller ko is kaya niya mag-accept up to 115 volts DC. So 12 volts, 12 volts, 12 volts, 12 volts equivalent to 100 volts. 19 volts pala. Open circuit niya. So 19 volts pero 12 volt system siya. Open circuit niya up to 20 volts. So in-string ko siya, lumabas siya 100 volts. So 100 watts bawat isang panel. So 5 500 watts, 5 500 watts. So ngayon pumapatak na siya na 2 kilowatts. So ang 2 kilowatts, ibig sabihin yan, pag sinikatan ng araw, tirik na tirik. Sa ngayon cloudy, at saka alas 8 o alas 9 pa lang na madaling araw. So ngayon siguro ang na-harvest niya is around 500 watts kasi ang araw napakababa pa eh. So pag tirik na tirik yung araw, alas 12 or kahit anong walang cloud, kaya niyang ibigay ang peak power niya. So 2 kilowatt seconds man o isang oras siya nakababad siya sa araw, mabibigay niya ang 2 kilowatt. So yan ang ibig sabihin. Hindi ibig sabihin na 2 kilowatt bawat minuto, bawat oras yan ang na-harvest niya. Depende rin kasi sa araw eh. Kung naaarawan siya ng maayos, eh di maganda yung harvest niya. At saka wala siyang mga puno dito, paikot, puros puno. So ito yung lumang panel ko. So basta masikatan siya ng araw. Ito ngayon mga nasa, I bet mga nasa 600 watts makikita ko dun sa baba sa controller. So ito yung bago kong ginawa kasi nawarak, nadurog yung kasi mga China yung panel eh. So at least nag-increase ako ng power dahil may mga problema pala sa mga joint. At saka be mindful, ito 100 volts, so delikado DC. Hindi kagaya ng 12 volts o 24 volts kasi yung ginagawa ko 100 volts. Yun yung ina-accept ng solar charger controller. The higher the voltage, less lang yung cable mo pero delikado siya. So be mindful pag hawak-hawak or takpan muna yung panel bago mag-service. Ako ginagawa ko gabi. So yan, medyo kalat pa. Naayusin ko rin yan. So pag galing dito, papunta sa baba, punta tayo sa baba. Ito yung experiment ko. So bali 2 kilowatt na yan siya. So marami-rami na rin kasi nag-additional ako ng isa pang aircon. Tsaka lumaki na yung fridge ko, kaya kailangan ko ng maraming panel. Pwede kong punuin lahat yan ng panel, kaya lang mahal pa yung panel ngayon. So punta tayo sa baba. Tinanggal ko na dito yung experiment ko. Sensya na sa bahay ko kasi makalat pa, hindi pa tapos. Ako lang kasi mag-isa gumagawa eh. So galing dyan sa taas, papunta dun sa baba. At saka ito yung system. On lang natin yung ilaw. So i-search nyo na lang ano yung FlexMax. Ito 80 amps kaya niyang i-harvest nito. So ngayon nasa back charge pa siya. So biglang bumaba yung araw, so nasa 200 watts na lang yung harvest niya. So ito yung inverter. Search nyo na lang yung extruder kung anong spec niya, tsaka
4,000 watts, 48 volts. Be mindful sa mga taong gusto magkaroon ng inverter. Marami dyan nabibenta sa bangketa. Be mindful lang kasi ito kasi pure sine wave. Marami dyang mga inverter 500 watts, halos hindi sila mga pure sine wave. Nangyayari kasi, pwede pang sirain yung appliances nyo yan kasi hindi siya pure. Ito, biruin mo, ito ganito kalaki, mga nasa 70 kilos to. Kasi ang laki ng transformer niya sa loob. So yan yung nagdi-deliver sa'yo ng pure sine wave. Tsaka I'll explain sa inyo yan later. So ito naman, maraming tao dyan nag-aasa sa akin kung ano ito talaga. So anong nangyayari, 100 volts dito pumapasok. Ito ang limit niya na nabili ko, 115. So kung may kidlat, tumama dito ng seconds, kasi milliseconds lang yung kidlat or microseconds hindi ko alam. So ang ginagawa na ito, kinaklamp niya yung excess voltage. Dito siya magsushort, dito masusunog lahat yung excess. So protected yung solar charger controller ko. Tsaka yung battery naman, may paparating akong bagong device galing sa India kasi wala akong makita meron sa China. So anong nangyayari, lately lang may na-found out ako na kailangan ko talaga ng BMS. Kasi medyo another investment na naman yung BMS. BMS is Battery Management System. So ang battery ko ngayon dito nasa 340 amps hour. So kaya niya mag-last up to 5 days na walang sun. So at saka ito yung kasama niyang BSP, battery status processor. Mas mahal to. Ito rin yung nag-charge ng proper. Tsaka yun yung sun niya. Dito mini-measure yung ampere na lumalabas at saka pumapasok. So ito yung temperature ng outpack. Pwede namang pure extruder na equipment. Marami silang full system dyan. Meron namang pure outpack naman na system. Kaya lang ako pinagkaiba ko sila kasi wala lang. Gusto ko lang. Tsaka ito yung wattage niya. Ayan yung hours niya kung mahigit 3 taon na siguro o 2 taon kalahati ito naka-on. So far so good naman. Yan yung voltahe niya. Ayan yung ampere na. Ayan yung kilowatt na nakain ko within 2 years na. So may metrosan din ako dyan. So ito yung aircon na sinasabi ko. Hindi ko pa natatapos. Tsaka ito yung controller ng outpack. So 600 watts. So mga nasa alas 9 pa lang. So by the time na mag alas 12 yan, siguro malaking yan. So 53 volts. So ito naman yung battery niya, battery monitor. So ngayon pinapasok na lang sa battery. Explain ko sa inyo yung off-grid at saka on-grid system din. Maraming dapat So ayan, for the past couple of days kung ano yung mga nakonsumo ko, medyo mababa. Yung fridge ngayon naka-on. So I think isa rin yung sa fridge na sobrang tipid sa kuryente kaysa nung luma kong fridge. Ito yung inverter, LG inverter. Oops, sorry. So ayan yung system. Ulit sabihin ko dyan sa mga taong nagsiset up ng solar pa lang, be mindful lang sa not pure sine wave na dinideliver ng kuryente. Ito talaga ang the best. Parang more than sa power corporation pa yung dinideliver niya. Tsaka yung malalaman nyo naman gaano siya ka-stable yung voltage. So, wala siyang fluctuation. Point something lang ang nati-change niya. So ganyan siya katindi mag-deliver. Point something or it doesn't fluctuate na ganong kalaki. So I think yan na-explain ko na. Comment lang, tsaka huwag niyong kalimutang i-share, mag-like, and then thank you very much.